Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Straight from the Word. Praise God talaga sa biyaya po ng Panginoon. When I became a Christian, I realized as long as you're, surrendering your life to the Lord, si Lord naman ay faithful, no? Faithful siya to bless you with His best. Hindi yung best natin, pero yung best ng Panginoon. So, ayun, ang masasabi mo lang, ay, thank you Lord for the grace na nakapaghintay, and truly, God's best is really, really worth the wait. At yun nga mga Lightmates, napakinggan nyo kanina ang interview natin with Pastor Ru De La Torre last week, no? Nakaka-inspire talaga. At ngayong araw ngang ito, meron muli tayong makakasamang panauhin. Pero bago ang lahat mga Lightmates, ang ating bate ay isang nag-uumapaw na grasya at siksik na kaalaman. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa para muling magbigay ng pag-asa. Yes, magandang morning Lightmate Sara, maging sa ating mga Lightmate friends sa Tagumapo, Negrasya at siksik na kalaman. Lagi po yan mga kaibigan dito sa Straight from the Word. Habang patuloy natin binabati Lightmate Sara, yung mga nakatutok ngayon sa ating mga cable channels, Bylight TV, God's Channel of Blessings, at syempre yung mga nakikinig sa DCJB 1458 Radio Calabarzon, at syempre sa 91.1 sa FM sa Palawan. Magandang morning Lightmate Sara, how's your day? Magandang morning sa'yo, Pas! Ito excited, Yes. na kinakabahan, na hindi ko maintindihan, no? Dahil meron tayong makakasamang panauhin ngayong excited araw na once again. ito. At masasabi kong itong guest na makakasama natin ngayon, talagang somehow, bahagi ng aking kabataan. Dahil kitang-kita nyo naman, Lightmates. Wow naman! I will also do that. I have here with me yung mga books na sinulat niya, no? Love Struck edition, Love Struck series niya. Anong may pass or fail pa. Naku, kung alam nyo na, no? Kilala nyo na ang makakasama natin ngayong araw. Mamaya, ipapakilala nga natin siya, mga Lightmate. Actually, hindi na kinakailangan pa ng mahabang intro tong taong to dahil talaga namang kilalang kilala to when it comes sa aspeto ng pag-ibig at sobrang busy ng taong ito. Pero talagang pinaunlakan po tayo ngayong araw ito. Kaya mamaya po makakasama natin siya. Pero bago ang lahat, Pas, no, kanina nga napakinggan natin sa ating VTR si Pastor Ru. No, last week nakasama natin siya. Alam mo, isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan doon sa sinabi niya, no? Kasi meron siyang libro 'di ba? Yung 24 Exes, ganyan, no? Pwede pa rin pala, no? Meron pa rin palang chance na magkaroon ng tunay at dalisay na pag-ibig kahit ikaw yung tao na merong tainted past. No, the best yung isa yun sa mga the best na lessons na nakuha ko kay Pastor Ru. Ikaw ba, Pas? Well, ang isa sa pag-ibig na tinatawag yung bang, kumbaga, hindi siya, hindi tinitignan ko ano yung nakaraan. Pag inibig mo isang tao, parang kanta lang yan no? Yung bang, maging sino ka man. Something like that. When you love a person, you love everything. Even her past and even her present. Ang kailangan lang talaga magkaroon ng honesty, transparency. Alam niya yung mga nakaraan mo at ang totoo nagmamahal, whatever come what may, pag tinanggap ka, minahal ka, lahat ng yun, tatanggapin din. Ayan. And ito nga ngayon, no, Pas, as we speak, ako po ay nag-share sa ating mga GC, sa ating mga groups, no? Ikaw din, Pas, no, habang tayo ay nag-uusap, mag-share ka ng ating live streaming for today. Kayo din, mga Lightmates, no, sa atin pong mga kasama ngayong araw na ito, no, i-share nyo po ang ating live streaming for today nang sa gayon, mas marami pa po ang makapanood sa ating talakayan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ikaw ba ay itinuturing na prinsesa ng iyong love of your life, ng iyong beloved? Naku, pag-uusapan natin yan, mga Lightmates. Paano ba yung treatment na gusto nating maranasan mula sa ating mga partner in life? Ikaw ba, Pas, no? Paano mo ba tinatrato si Pastora Risa? Paano ba yung may tuturing na princess-like treatment para sa'yo? Oo. Well, I always remember the golden rule.
This golden rule, siguro, pang sarili ko na lang. Una, when you would like to treat your wife, treat her. If you treat has a wife as a queen, then your wife will treat you as a king. So, ibig sabihin, whatever treatment that you are giving to your wife, yun lang din yung babalik sa iyo. Kaya hindi ko rin nalilimutan yung isang golden rule. Una, wife is always right. Di ba? Mga lalaki, makinig kayo, mga husband. If you think that you're right and your wife is wrong, slap yourself and go back to number 1. Teka, alam mo, isang bagay lang natutunan ko. If you treat your wife like a queen, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin sa lahat ng oras siya yung masusunod. Ibig sabihin, you give him proper respect, talagang nire-respeto mo siya, minamahal mo siya. Iba talaga kasi yung balik. Kasi sa lahat ng argumento, like with Sarah, halimbawa, lalaki ako ang hari, ako ang masusunod. Naalala ko yung mga YouTube at yung mga reel, yung talagang sayangan na to, yung mga ganun, yung pero duwag na pala sa asawa, yung mga ganun. Pero anyway, ang tingin ko lang doon is some kind of, ang lalaki hindi niya kayang saktan yung kanyang asawa pag mahal niya talaga. Kaya hanggat maaari, sa argumento, kahit hindi ka ang manalo, hanggat maaari, okay pa rin kayo. Para sa akin, importante yun Because for me, in anything that I do, malahalaga sa akin yung relationship. Kaya if I do this to my wife, every morning mainit ang kape. Every morning masarap ang ulam. Every morning malinis ang bahay. Kasi pag hindi, kabaliktaran lang. Oo. Alam mo, Pas, ako kasi yung tipo ng tao na ako sa asawa ko, ayoko na pinabubuhat ko sa kanya yung bag ko. Di ba may mga ganon? Sa amin gusto namin yun. Kahit na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, at ngayon mag-asawa na kami, hanggang ngayon parang na-awkwardan ako na parang ayokong pinapadala sa kanya yung bag ko. Gusto ko ako yung nagbibit ng mga gamit ko. Unless yung marami talaga akong dala, Tapos yung pagbubukas ng pinto, pagkaganyan sa kotse, parang, ewan ko, parang naaanohan ako, parang feeling ko kaya ko naman, gano'n. Pero para sa akin, may tuturing feeling ko prinsesa ako. Kapag tinutulungan ako ng asawa ko sa mga gawaing bahay. Alam mo, yung asawa ko, sobrang busy niyang tao. And ako din, working din ako Tapos may ministry pa. Tapos i-juggle mo syempre yung mga gawaing bahay. So nakakatuwa lang na meron kang asawa na tutulungan ka sa gawaing bahay kahit gaano siya ka-busy sa ministry, knowing na pastor siya, plus yung sa work pa niya, 'di ba? So nakakatuwa yung mga ganong klaseng lalaki. Sobrang salute. Ayan. Yun yung masasabi kong prinsesa ang turing sa akin, kapag tinutulungan ako sa gawaing bahay. Yes. Kaya ba mga lightmates, paano nyo masasabi na prinsesa ang turing sa inyo ng inyong mga asawa o ng inyong mga beloved? Na kapag usapan natin yan, mga lightmates. Kaya naman hindi na natin papahabain. Pasimulan na natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng ating tanong, totoo ba, Pas? Ito na. Ako, Pas, totoo po ba na kapag hindi ko nabibili ang mga regalong gusto ng partner ko, hindi pa ako ready na pumasok sa romantic relationship? Nako, ano pong masasabi natin dito, Pas? Alam nyo mga ka-lightmates, pag ikaw manliligaw, ibig sabihin you need to be, ibig sabihin very convincing. Kaya ka nang liligaw para magustuhan ka. So ibig sabihin, if you want to go to a very romantic relationship, magastos yan So you have to have a budget. Kaya nga ang ating ina-encourage sa ating mga kabataan, before you will enter to the kind of relationship, dapat financially stable. Manliligaw ka, hindi dahil gusto mo lang magka-girlfriend, magka-experience. No, manliligaw ka kasi gusto mo na mag-asawa. Kaya the moment that you really court a lady or a girl, wow, i-convince mo siya. Dapat nga magpapogi ka. Doon pa lang makita niya, wow, itong naliligaw sa akin, kumbaga, ang peg nito, pang-asawa talaga, hindi lang pang-boyfriend. Kaya para sa akin, ganun ako kasi kumbaga, naliligaw nga kaya kailangan ko ipakita, hindi lang sa kanya. Kasi ako, ang ginawa ko, yung style ng lolo ko ang niligawan ko ay magulang muna ng bisis ko. Kaya,
Doon pa lang Tama yan. tumutulong na ako. Doon pa lang kasi ka-Bible study ko siya eh. Pag may pangangailangan sila, nagbibigay ako, tumutulong ako. Kaya nakuha ko agad loob nila. Hanggang sa dumating, naging mabilis na para doon sa anak. Kaya tingin sa ganitong relationship dapat responsible enough so that we can really face it very, very professionally like it's Para sa akin naman, Pas, no? Actually, tinanong ko rin to sa asawa ko eh. At parehas kami ng pananaw patungkol dito, no? Well, sa pagpasok sa isang relasyon, kasama yung financial stability. Yes, no? it Pero is. hindi pwedeng ito lang yung magiging batayan natin para masabing handa ka sa pagpasok sa isang relasyon. Tama. No? Kasi marami pang iba pang sangkap, no? At saka may mga ibang babae na hindi naman pera or pagreregalo yung batayan nila para maramdaman nilang prinsesa sila. May mga iba quality time, kagaya ko, acts of service, no? At kung ano-ano pa. Depends sa love So, language. depende sa love language. So, kinakailangan alam natin talaga kung ano yung love language ng asawa natin. At kung ang pagbabatayan lang natin ay pera, hindi ba unfair naman yun sa mga ibang mga tao na hindi naman ganun ka well off? Dahil hindi naman lahat-lahat ay pare-pareho ang status sa buhay. Diba? So, ibig sabihin ba, ang may karapatan lang makapag-asawa ay mga mayayaman o may mga kaya? Diba? So, hindi natin siya pwedeng limitahan doon lang sa bagay na yon. Again, kasama siya sa sangkap, pero hindi lang yon yung pwede nating pagbatayan. Naku, mga lightmates, marami pa po tayong pag-uusapan patungkol sa ating talakayan ngayong araw na ito. Kayo ba mga lightmates? Share us your thoughts, your insights. Naku, i-share niyo po ang ating live streaming for today. Do not forget to like, share, and subscribe sa ating po mga YouTube channels at iba pang social media platforms. Kaya naman, hindi na natin papahabayan pa. Without further ado, let us proceed to our topic for today. Alright, mga lightmates, narito pa rin po tayo sa ating topic series na Love Beyond Measure. And for this day, pag-uusapan po natin princess-like treatment. Ayan. Yes. No? Ito kasi madalas na napapanood natin sa mga fairy tale. No? Bata pa lang tayo, ito na talaga yung nakikita natin. No? Pero minsan kasi parang iba na rin sa panahon ngayon. May mga kababaihan na rin na parang, yun nga, ayaw na nila na pinaghahawak sila ng bag at kung ano. Naku, mamaya sisikapin nating balansehin ang lahat ng mga yan. At para mas maging makabuluhan po ang ating talakayan, sabi ko nga kanina, hindi na kinakailangan ng mahaba-habang intro. Ito nga ating panauhin ngayong araw na ito. Dahil his name speaks for itself. Yes, indeed. Mga lightmates, makakasama po natin ngayon ang author ng Love Struck series. Ayan. Wow. From Love Struck, love mo siya, sure ka na ba? Hanggang Love Struck, sana all. At may sulat ng Pass or Fail Books 1 to 3. At ang papunta pa lang kami, pabalik na kayo, di ba ang dami? Wow naman. Founder ng Love Struck Movement, makakasama po natin ngayon. Mga lightmates, give honor to whom honor is due. Yes, The man indeed. of honor, Pastor Ronald Molmisa. Good morning po, Pastor Ronald. Isang mapagpalad, papagmahal na umaga sa ating lahat. Lightmates, no? Lightmates. Yes. Yes, So sabi, po. ka-love-struck. Kayo ka-light. Ka-ilaw. Yes. Yes, indeed. Pas, it's really an honor for us na makasama kayo despite of your busy schedule. Talaga namang pinaunlakan niyo po kami. Kaya naman, thank you so much po, Pas. Marami na akong utang sa inyo eh. So, magbabawas tayo ng utang. Thank you so much. Hindi na gawa eh. Ayun. Pero Pas, already forgiven. Pas, baka meron po kayong mga gustong batiin, baka meron po kayong mga gustong i-shoutout. Go ahead. Sige po. Yeah, una-una yung aking princess, Ate Gigi. So, well, sabi niya nga, ba't daw na sa picture siya, natakot, baka kasama daw sa interview eh. Sabi ko, sige, dyan ka lang. Kasi aking asawa hindi sa public speaker eh. So, ano siya, low profile. And also, aking mga staff sa Love Struck Movement, sa aking Love Struck Band at sa aking mga staff. Shoutout kay Jalo, kay Arlene, pati kay Erica at sa lahat ng mga staff ng Generation 360 Ministries. Wow. And Bolmisa family. Thank you, step up. Ay. Praise God.
Nako, Pas. Alam mo, maganda, no? Na umpisahan natin ito sa pamamagitan po ng inyo pong patotoo. Short Yun. background lang. Paano po Yeah. ba nakakilala sa Panginoon si Pastor Ronald? At paano po kayo nag-come up sa ganito, no? Itong mga librong to, grabe, sobrang inspiring at talagang makakatulong sa mga kabataan. Oo. Sige po, Pas. Well, kung sisimulan natin ang aking kasaysayan bilang mananampalataya, way back, siguro 6 years old, nasa Sunday school na ako eh. Wow. So, shoutout sa aking mga unang mga nag-alaga sa akin, yung Pasig Bethel Temple, katapat ng Rizal High School. So, doon ako nagsimula. And then, nung high school, ako yung naimbitahan ng nanay ko kasi ang nanay ko ay dating GIL attendee. Wow. So, Good to kaya know Pasig about that. kami. I'm a product of Krisyanong Kabataan para sa Bayan. So, Praise the Lord. nakakilala ko sa Panginoon 1996 sa North Sagaray, Bulacan. Yung sabi nga namin noong panahon na yun, biro alam po ito, okay, para daw yung military camp. Oo, parang totoo po yan, Pastor Ronald. GIL camp. Doon ako nakilala sa Panginoon. I cannot forget that. Si Wow Pastor naman. Joey Crisostomo ang nagsasalita during that time. That's it. The power of God was so powerful. Yeah, good Sa to iba know kasi, about di ba, minsan yung kanilang pagrana sa kapangyarihan naman na spirito, separate yung experience eh. Pero ako sabay. that. Wow. I gave my life to the Lord. At the same time, I was baptized and I felt the power Ooh. of God in my life. Galing yan, 1996. Very since rare po then- yan, Pastor. Galing. Yes, Pastor. Talagang I was really called into the ministry, I should say. Kaya nung nagsimula ako bilang minister, worship team. Nasa worship team ako. Uy, Gitarista kabaro pala ako. namin kay Pas. Yung aking misis ay ang aking singer. I'm the guitarist, siya rin minstrel. Ooh, So- ganda na Amazing. tandem. So, and then, dire-diretso na, I became a campus minister sa TEUPS, sa State University. Aha. Yo. And then, dire-diretso na ako'y eventually, kami may tinulungan na church sa Pasig. And then, transition period, I established my ministry in 2005. I'm really into youth ministry. Yun talaga ang aking calling. Kaya meron kayong mga librong ganyan. Kasi those books were really meant to be read by the young people in the younger generation. Tama po. 25 years old pababa. Yun usually yung target ng aking mga libro. Wow. So, ano pa ba? Well, I did not really start as a pastor. Just to let you know, hindi ako nagsimula bilang pastor. I never entered Bible school because I used to be an academic. Nagsimula ako bilang academic. I used to teach in the university. And then eventually, sabi ko, kailangan ko na mag-full-time. Hindi ako pinayagan ni Lord. Kasi di pa panahon. I just went full-time 2013. Pero I spent the last 12 years before my full-time ministry started sa university. So, kaya sabi ko nga, I would consider myself as a reluctant pastor. Hindi talaga ako nagsimula bilang pastor eh. I started really as a professor, as a teacher. Oh. Pero dahil ako'y tinuruan ng Panginoon through the campus ministry, discipleship training, so basically, ito na. And the rest is history. So Wow, ako ngayon praise nasa God. harap ninyo. Very rich, no? Very Oo. rich yung background ni Pastor Ronald. Ang amazing lang, no? From Praise Valley Camp. Tapos ngayon, ito na. Oo. Ang galing. Hindi ko Praise ma-imagine, God. no? Pastor Nel, go ahead po. Natutuwa naman kami, Pastor Ronald, na kayo pala ay, kumbaga, may history with JIL. Nakakatuwa naman Oo. para malaman po yan. Ang bawat pastor po ay may kanya-kanyang ibang talento at nakita namin na kayo po ay tinawag para po sa mga kabataan para gumawa ng mga libro. Sapagkat marami mga kabataan ngayon talaga na problema when it comes sa love life. Curious lang po ako with that forte. Ano po ang nagtulak sa inyo para simulan dito po ang tinatawag na Love Struck? Yeah. So, bali pastor, ang kwento talaga niyan, I started with campus ministry with Rizal High School students way back 2005. Ang unang lumapit sa akin na mga kabataan, mga problemado sa love life. And during those times, ang mga sikat na mga libro noon, yan kala Joshua Harris, tapos meron pang ibang mga libro nagsulat, pero they're all in English and also not accessible ng language. Di maintindihan ng normal na masang sa Tama public po. high school. Totoo. Public high school. Totoo. Naisip ko, ba't di ako magsulat ng isang libro? Pero hindi siya talaga nagsimula bilang libro. It started really as a seminar. I had my seminar first in 2006, if I'm not mistaken. 200 na dumalo doon. Kasi after class, nag-invite ako sa campus. Ang dami dumalo, mga 200. Uy. At sinabi ko, eventually, mag-survey ako. Nag-survey ako ng ilang mga questions. And then yung survey
answers nila, ayun ang naging unang libro. Yung Love Struck, Love Mo Siya, Sure Ka Ba? Oh my. And I told my publisher ngayon, sabi ko, during that time, ang mga hinaharap ko, mga Jejemon pa. So sabi ko, I need to update that book. Kasi 2010 pa yung book. So sabi ko, I need to update that. So siguro in the next few years, o baka immediately after this, I have a forthcoming book. Mamaya ko na-discuss. Pero baka pagkasunod noong paglabas ng next book ko, baka i-update ko yung White. Kasi nagbagong panahon. Imagine nyo, 13 years na yung libro. 13 years na siya. Pero yun, Pastor Arnel, basically nagsimula siya sa aking concern about the love life ng mga young people. Tama po. And then yung ibang mga libro, ganun din na nangyari. I consider writing love struck books as a ministry. Hindi ako nagsusulat pag wala akong direct word from the Lord ko ng aking susulat. Hindi ko siya intention talaga na isulat. Nagkataon na yung mga concerns nagkakasabay-sabay. Kaya sabi ko, I have to put this into book para at least sa dami na lumalapit sa akin, basahin nyo na ng libro ko para at least nandyan na lahat yung mga gusto ko sabihin sa inyo perhaps. Especially Love Struck Sexy Edition. If you know the Black Book, kasi it talks about mga sex issues, sexuality issues. So sabi ko, importante na mabasa nyo na. And then sumunod, marami na namang lumapit sa akin, mga heartbroken, kaya nagkaroon ng Sakit Edition. Tapos kailangan emotional healing, Sakit No More. And then eventually, when I had my CRASAM, yung aking solemnizing authority, nagsulat ako ng Sweetheart Edition. Yung tungkol naman sa mga ikakasal. So eventually, ang nangyayari, parang the Lord orchestrated everything for me to write the books. Kaya sabi ko sa aking publisher, pasensya na kayo, pag hindi ko feel, hindi ako magsusulat. Pero nilob ng Diyos na every year, kaya 11 na 12, every year I have my book. At hindi siya madali kasi una-una, at least 9 months ko pong ginagawa ang bawat libro. At least 9 months. So pagkapasa, pagka-release, by December kasi... no? Parang ganon. Yes. Educator si Paz eh. Pero basically, ayun nga po, ang kagandahan, well, thank God sa gifting. So maging madali sa akin kasi I'm into academy. So I do, susulat na ako ng mga papel. So basically parang ini-enjoy ko na lang siya. Ang galing, no? Kasi sabi ni Paz, 13 years na daw yung libro niya na to. So, una ko tong nakita tong libro na to, 3rd year high school ako. Kung hindi ako nagkakamali. Talaga? From then on, di ba, imagine mo yung 3rd year high school, at ilang taon na ako ngayon, 28 na ako. So, imagine mo na lang. Ay, 28 ka na pala? 28 ka na pala? Hindi halata. Parang 27 lang. Praise the Lord for that, Paz. Okay, keep it up. Totoo. Grabe, amazing. Kasi first time ko siya nabasa 3rd year high school pa ako. Tapos ngayon, kaya sobrang surreal sa akin to experience na to. Kasi binabasa ko lang yung mga libro ni Paz dati. Ngayon, ini-interview na natin siya. Wow. Amazing talaga. Pero ano nga, Paz, no? Nabanggit mo kanina na mahalaga na tinatanong natin, no, yung mga kabataan. Kasi from that, doon ka nakapag-come up ng mga books yung mga kasagutan sa kanilang mga katanungan, sa kanilang mga problema. So speaking on the side of the pastors, ng mga leaders ng church, bakit po ba mahalaga na pinapakinggan natin yung mga katanungan ng mga kabataan? Madalas kasi kapag church leaders, di ba, madalas tayo yung laging nagsasalita, advice. Minsan nakakalimutan nating pakinggan yung mga tao, especially yung mga youth. No, ano po ba yung kahalagahan na pinakikinggan natin yung boses din ng mga kabataan? Yeah, different generations have different experiences. Hence, they have different stories to tell. Kaya I'm not a believer sa pagsasabi ng generation na ito mas magaling kaysa dito. Kasi iba-ibang context. Tama po. Nung panahon ng ating mga lolo't lola, di ba, usually yung mga watershed nilang mga statements, nung panahon ng Hapon, ganito kami, kaya kami ganito. Pero kasi kung mabubuhay kayo, yung mga lola natin ngayon, mag-iiba rin ang pananaw nila at mag-iiba rin ang kanilang responses sa buhay-buhay. So, importante marinig yung story nila, bakit? So that they would appreciate na kahit paano naunawaan sila at tayo rin, maunawaan natin sila and we would look beyond their behavior. And lahat naman tayo, basic need ng tao, we want to be seen, we want to be listened to, right? So, kaya minsan, may mga pagkakataon na parang sabi ko, nagiging masyado lang ba akong tito sa mga batang ito para din ako makarelate. Kaya, continuous ang education. As a youth minister, I continue to expose myself to the literature and also to the, kaya member ako ng I hope you would not be, okay, may Istanbul sa akin. I sometimes,
enter into join mga groups, yung mga gumagawa ng mga memes, tsaka yung mga, just to understand them. Just to understand them. Kaya importante na alam niyo paano sila mag-isip. Kasi dun sa kanilang perspective, dun yung kukunin kung saan sila manggagaling. And of course, to be biblically based, dun mo rin huhugutin sa Bible, o sa Bible man huhugutin kung ano yung magiging response mo sa kanila. So to some extent, mahirap na na lahat tayo ay hindi marunong makinig. No? Kasi importante na lahat napapakinggan to appreciate yung pinanggagalingan nila and to understand. And then there's no one size fits all solution. Tama. Yeah. Kung ano yung approach mo nung panahon ni Kopong-Kopong is the same approach na gagamitin mo sa panahon ni Gen Z. It doesn't work that way. Tama. Just to give an idea. Yeah, just to give an idea, yung libro ko na papunta pa lang pabalik na kayo, one thing I observe is this. Nagbago maraming kabataan, pero hindi nagbago parenting style na marami. That's right. That's right. For you to understand this, tignan nyo na lang siguro yung bawat generation. May generation na talagang mahihigpit ang mga magulang. Kaya yung mga lumaki mga anak talagang very industrious. Pero kasi nag-react sila doon sa harsh parenting. Naging maluwag naman sila sa mga anak nila ngayon. At yung mga anak nila minsan, parang parang ang bilis nilang mapagod bibigyan mo ng task. Yes. Kasi hindi yun parenting style na naranasan nila. So I hope you understand sa mga nakikinig, different generations have different ways of living and for that example, no, yung parenting style. So well, I don't know how you take a look at that issue, pero kaya importante sa atin na we appreciate different generations, yung weaknesses and strengths, alam na natin siya. Totoo yan. I agree with that. Pastor Nel, go ahead po. Praise the Lord. I can relate to Pastor Ronald. At can I call you my Lodi now? Kasi mukhang talagang nai-impress ako. And I will look for your books, no? So that we can share also that. Kasi naging youth pastor din ako, Pastor Ronald. Yeah. Kaya kami ni Ma'am Sara nakaka-relate siya. Worship leader din kami, youth leader, and then eventually naging pastor. At naiintindihan ko ang bawat pastor ay may kanya-kanyang giftings and everything. At nakita po namin ang porte nyo talaga sa ganyang empower sa mga kabataan when it comes to love life. May mga policy po ang church na kung tawagin pinagbabawalan yung mga kabataan na pumasok sa pag-ibig hanggat di pa rin nakakatapos ng pag-aaral. Yun po ba yung mga kabuti sa ating mga kabataan? Yamang kanina pinag-uusapan natin, dapat silang pakinggan. Palagi ko po, how we use the word bawal is something na we have to really examine and think about. Well, siguro ganito. Sa akin church, I do not use the word bawal, pero I use them as parang so yung guidelines ko. Mainly because nanggagaling ako sa developmental, I studied adolescent development at may pattern na human behavior. Marami sa mga kabataan, hindi nila alam ito, na may parte lang kanilang utak na minsan hindi nila na-notice, hindi pa develop, and that is the prefrontal cortex. And that's that part of the brain is responsible for responsible decision making. Kaya mas maraming kabataan would be emotion driven in many ways kasi nga hindi pa develop yung parte ng brain nila yon. So given that, I really suggest sa kanila, you have to concentrate more on your priorities na dapat yung inuuna ngayon. That's it. I use that as a educative tool para maintindihan nila, hindi sa church na ito hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero you must understand the consequences if ever na kayo'y magkamali. Kasi there's this rabbi, Saul Bellow, isang Canadian American, sabi niya, you may spend the second half of your life, parang correcting the mistakes of the first half of your life. Parang mahirap maging kabataan tapos nagkamali ka ngayon, tapos maraming consequences in the future na kailangan mo i-correct. So doon ako nanggagaling. Pero ang punto ko rin ito, you need to be guided by your parents. At kapag sinabi ng parents ninyo na wag matigas ang ulo. Kami bilang mga pastor, tayo bilang pastor, diba? We can only do so much. Kahit ipagbawal natin, sige, let's use the word ng pinagbawal na. Pag gusto ng parents, lahat na tayo magagawa eh. Totoo po yan. Pero I don't use the word of bawal talaga, pero I gave them parang a gentle reminder. Siguro yun na lang. Tama. Pero ito rin ang gusto ko sabihin, pag nasa leadership ka na, you want to be a leader someday. Yeah. I have this thing called yung spiritual disciplines.
yung kailangan may disiplina sa bawat bagay. At isang Tama. disiplina is yung paghihintay. Yun. Kasi hindi lahat ng bagay minamadali. Tama. So kapag hindi mo na hindi mo nasundan yung spiritual disciplines na paghihintay, mahirap kasi lahat ng bagay sa iyo magiging instant. Yung sabi natin nakalimutan mo yung delayed gratification that would lead to more positive results in the future. Correct. So, wow. Hallelujah. Alam mo, meron ako napakinggan na vlogger no? Sabi niya, ang mga kabataan daw ngayon, kapag pinigilan, lalong nang gigigil. Pero kapag pinabayaan, titigil. No? Somehow, no? May mga ilan ng kabataan na nag-a-apply yung ganong klaseng konsepto, pero may mga ilan naman na talaga namang masunurin, no? Kapag pinagsabihan. Sabi ko nga kanina, there's no one size fits all na approach, no, Pas? Pero balikan natin yung ating topic. It's all about princess-like treatment kasi. No, ikaw ba, Pas, no, sa inyong buhay mag-asawa, no, paano mo ba na ipapakita yung princess-like treatment sa iyong asawa? At paano mo siya gagawin, lalong-lalo na kung ikaw ay nakapag-asawa ng Gabriela? Kumbaga parang ayaw niya na pinagbubuhat mas ng dominant sa'yo. Dominant kesa sa'yo. Paano kapag ganun? Oo. Well, in my case, ako yung dominant. Si Mrs. yung steady. Steady ang personality. Pero while I've been doing a lot of premarital counseling, nakikita ko yung ganyan. Kahit sa premarital counseling room lang, nakikita ko sino dominant Pero ito rin kailangan maintindihan ng bawat isa. Napakahalaga na yung inyong magiging partner, pag-aralan nyo yung family of origin nila. Kasi, I'll give you one case in point. Kapag ikaw lumaki bilang panganay, usually mga panganay, may initiative, masipag. Kasi sa panganay Tapos nakapangasawa ka ng isang bunso. Factor yun. Kasi ang bunso usually, di ba, sila yung mga pampered. Usually lang naman, hindi lahat, no? Sila yung mga, alam nyo na dahil lumaki na yung mga kapatid, hindi na kailangang umasa sa magulang, tapos lahat halos minsan nabibigay sa kanila. So yung dynamics ng pamilya, kaya importante ito. Napag-usapan kanina, yung kanina pastor, may na-discuss yata siya about the family. Yeah. Kasi pag kayo nagpakasal, hindi lang yung partner nyo pakakasalan ninyo, pati pamilya niya. Tama. So package deal siya. So I hope you understand, o yung lahat ng ating mga nakikinig, naintindihan, kung kayo mag-aasawa, i-consider nyo rin yung pamilyang pinanggalingan o pag-aralan. Kasi ito lang ang tanong ko sa inyo kaya nyo bang tanggapin yung pamilya? Yan ang basic. So, balik tayo sa treatment. Ang sinasabi ko, dahil produkto tayo ng ating pamilya, iba-iba tayo ng personality. So, may mga tao sobrang dominant. Sa mga babae na minsan, ito naman, under example, pareho kayong panganay. Ang tanong ngayon, sino ngayon na magsusunod sa decision making? Nako. Well, iba-iba ng philosophy, iba-iba ng perspective about it. Pero biblically, I will talk as a pastor, let's follow God's design about it. Yes, diba? Christ is the head, the man is the head, representing Christ. No, pero hindi lang basta siya would Lord over, kasi sa lalaki lang binigay ang mandate na handa ka bang mamatay para sa asawa mo. Hindi binigay yun sa mga babae. Tama. Okay, so ang punto, yung babae ba handa ka mag-submit. Pero tandaan din, ang submission, it doesn't mean it's a blind obedience. Kasi hindi naman lahat ng bagay na sinasabi ng inyong asawa ay dapat mong sundin. At if you look at the Bible, Genesis, I don't want to be theological about this, no? Pero yung equal in dignity, di ba sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, no longer slaves, hindi siya tumitingin sa ating status, hindi tumitingin sa ating sexuality. We're all equal in Christ in one way or another. Kaya pareho dapat kayong magbigayan. Ang hirap na lagi nagka-clash, no? Sabi nga, yung pinaka-old old saying, no? You do not fight each other, you fight for each other. Tama. So, yun yung pinaka-basic. Alam mo, Pas, ako merong sabi nga nila, strong ang personality ko. Alpha daw ako. At the same din, ganun din yung asawa ko. Alam naman natin, kapag yung dalawang alpha nagsawa. Oo. Pero pagdating sa asawa ko, I'm so blessed, no? Kasi talagang I became a better person dahil sa kanya, no? Nung nakilala ko siya, talagang natuto din ako nung tinatawag na submission. No? Dati kasi selective listener ako Pinipili ko lang yung mga taong papakinggan ko. Kapag hindi kita tinuturing na authority above me, hindi kita mapakinggan. Sino ka ba? Ganyan. Pero nag-asawa ko,
talagang ang galing lang kasi Congratulations sa asawa mo, ha? Person. Opo. Yes. Maswerte ang Ewan ko, ayoko sabihin ito, pero parang Dragon. nakakuha ka ng katapat mo, di ba? Parang gano'n. Oo, totoo. Ang hirap kaya God kitain given. ng dragon. Totoo yan. Ang amazing lang talaga. Mahiwaga talaga. Kaya blessed ako na nakapag-asawa ako ng pastor. Yes! Oh, yeah. Sa pastor ang love life. Pero alam mo, Pas, meron tayo mga ilang katanungan dito mula sa ating mga lightmates, no? Meron silang mga questions, no? At ito, nais nating masagot ito. Una, meron ditong nagtanong, Pas, bakit daw ba kadalasan hindi nagiging successful ang teenage love o puppy love? Ayan. Exciting. Well, the truth of the matter is, hindi pa ako nakakita ng data hindi successful, pero siguro in-approximate nila and basically anecdotal lang evidence, no? Well, doon pa rin ang gagaling, yung developmental processes nung pag teenager kayo. So, just to add, sa brain functioning, ang mas active sa mga teenager yung limbic system, the emotional part of the brain. Ang problema doon, sometimes they make permanent decisions using temporary emotions. At yan yung problema. Kaya minsan, di ba, ito siya, sabi ko lagi ito. Kunyari, umidad ka. Ilan taon ka na? At Pastora Sara ngayon, mga 28, sabi mo, no? 28 po. Minsan babalikan mo yung 18-year-old you, pagtatawanan mo eh. Pagtatawanan mo. Ba't ko ba nagawa yun? Ba't parang baliw na baliw ako sa pag-ibig nun? Kasi during that time, as I said, may part ng brain mo at ng ating pagkatao na hindi pa handa for relationships. So, kaya mga changes sa emotions and also the context. Nakita kayo sa loob lang ng high school o kaya ng campus. Nung nagkatrabaho kayo, ang dami mo na nakita. Maaring mas maganda, mas matalino. So ngayon, nagre-rethink ka ngayon. Tama ba na ibinigay ko na agad yung aking pag-ibig at puso sa ano? So, maraming factors bakit hindi nagtatagal. Pero ayun nga, tandaan natin, ang relasyon ay hindi para sa mga immature. Kasi to maintain and sustain a relationship, you need a firm commitment and decision. And decision does not only involve the feelings. It primarily involves the head. Kasi talagang magdidesisyon ka. Sa mga bata, parang hirap pa sila dun eh. So, we better understand them. Kaya sabi kong importante, parental guidance, ministerial, pastoral guidance. Pero minsan wala tayong magagawa. We can only do so much. Pero still, paliwanag natin sa kanila. Pag nagkamali sila ng desisyon, ngayon, merong lifetime implication yon sa maraming pagkakataon. Ayan. Pastor Nel, sige, babasahin pa po natin yung mga questions. Oo nga maraming tanong po dito. Natutuwa tayo ang scope ng mga nagtatanong dito from KKB and Young Professional. Ano? Yeah. Sabi po rito, anong masasabi mo, Pastor, sa ginagawa ng ibang kabataan? That pass. Alam niyo, yung problema, especially sa mga kabataan na well, I'm doing my seminars at ang lagi sinasabi, isang dahil ba sila pupasok sa relasyon? It's mainly because of peer pressure. Naiinggit, sila na lang walang jowa, no? So, yung impluwensya ng ng mundo, ng kanilang mga kabarkada, napakalaking bagay niyan kasi what they manifest, no, behavior-wise, would also be a function of their influences outside the family. Kaya ako naniniwala, no, yung basic dictum ng Biblia, no, train up a child in the way he should go. Importante, bata pa lang establish na yung values kasi ang hirap gibain yan kapag kahit naging teenager na kung na-establish sa kanya masamang maging babaero, yung mga masamang manloko ng lalaki o babae. Pag na-establish sa kanila yon, mas mahirap silang gibain kapag teenager na eh. So kaya importante rin, I'm always reminded yung importansya ng pamilya. Yung collect and select would only just be, I would consider as a symptom of their previous values formation. So, siguro nung ko muna tatapusin yon kasi baka umamatay, kulang ang oras no? Kasi pasensya na kayo, I'm a counselor, parang napaka-systemic ang tingin ko sa mga bagay-bagay. Tama po. I don't want to be simplistic about the answer sa bagay na yun. Hallelujah. Nakabas, isa pa, no? May nagtanong po dito, ano ang masasabi mo sa date to marry? Hindi ba masyadong idealistic ito? I remember yung naging kaso ng nag-recant si Joshua Harris na sabi niya, I was wrong. Kasi marami daw nasira yung libro niya, yung I Kiss Dating Goodbye, ano pa ba isa yung libro? I forgot the title. Pero sabi ko naman sa sarili ko, ang totoo niyan, yung naging produkto ko ng generation na yun. I read that book. At hindi naman nasira yung love life ko.
So, ang punto ito, ano ba yung kanyang proposal doon? Basically yan, yung date to marry. You do not do dating recreationally. You do not do random dating. Bakit? Kasi ganito yan mga kapatid. Kapag tayo pumasok sa relasyon, ito hindi naintindihan ng marami. Ibinibigay mo buhay mo. Emotionally, nang hirap kumalas kapag kayo nagkahiwalay. And usually, kapag mataas na ang emotional attachment, sumusunod na yung physical. Ang nakakalimutan yung spiritual. Well, sa ating mga Christians, alam natin yan, mahalaga yung spiritual oneness. Pero sa mga wala pa sa Panginoon, honestly, mahirap nilang gawin yan. Kaya ang lalaki usually, dumadaan muna sa physical intimacy, oneness. Doon sila nagsisimula. Babae, emotional. So, ang nangyayari, pag natapos sa relasyon, tapos na. Pero itong kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon, yung ating buhay, i-commit natin sa isang tao, yung monogamous, napaka-holy ang intensyon. Kasi, pag naghihiwalay tayo, kindly read yung aking libro, Sakit No More, tsaka Sakit Edition. I have anecdotes ng mga doon. Ang hirap mag-heal ng emosyon because of memories. Ano si isang dahilan bakit mahirap mag-move on? Kasi ang daming memories na nabaon. And emotional healing involves the healing of memories. So wag tayo mag-ipon ng mga memories sa mga tao na alam natin na walang commitment at hindi papunta doon sa tunay na intensyon ng dating. So sa akin, ang akin recommend lagi, yeah, you can say dating is part of your parang acquaintanceship sa iba para makilala sila. Pero you can date people without being boyfriend or girlfriend in a sense. Yes, friendly dating, nakasama yung iba. Pero pag sinabing exclusive dating na, palagay ko, I think the safest way pa rin. Ang intention mo ay papunta doon sa kasalan at di sa ano pa man. Dalawa lang naman ang puntahan ng relasyon pag nagkarelasyon kayo, hiwalayan or kasalan. So, you choose. Tama. Tama. Pas, meron po ditong nag-comment, no? Si Piniel Joy del Rosario. Totoo po yan. Sa edad ko po, nasa 31 na ako. And as a PWD person, plus babae po ako, may curfew pa din ako. Bawal din mag-boyfriend. Ha ha ha. My parents also always told me na makinig palagi sa kanila. And bilang kabataan din po, kung mag-aasawa man ako, balang araw, gusto ko maging portion na mapapangasawa ko po ay mga magulang ko na mabait at masipag po. Sabi nga po sa kasabihan na parent knows best for their children. God bless po. Ang dami ko pong natututunan. Ayan. So, that's coming 31 from... years old na siya. 31 years old. Yes, opo. Pero di ko siya sabi rin, huwag kayo makipag-date, ha? Sabi ko, makinig kayo sa magulang ninyo. Pag panahon pa, dapat nakikinig kayo in a sense na wala pa kasi kayo masyadong gabay. Kailangan nyo ng gabay. Okay. Ayan. Alam mo, Pas, napapabalita ngayon, at usong-usong yun sa social media, makikita natin yan, yung usaping Mama's Boy. Ayan. No? Parang, saan ba natin to babalansehin, no? Kasi parang, alam mo yun, hanggang saan ba dapat ikaw sumunod sa magulang at hanggang saan dapat ikaw meron ka ng sariling desisyon, lalong-lalo na kapag ikaw lalaki. Yeah. Well, ang disenyo naman ng Biblia really is eventually lahat ng anak would establish their own family system. Kahit yung panganganak, di ba? Hindi ka pwedeng forever na nasa loob ng sinapupunan ng nanay mo. So after 9 months, ilalabas ka. It's mainly because the design of yung disenyo ng Diyos, no? The natural cycle of life. So sa mga lalaki, particular mga lalaki, ito lagi ko siya sabi, pag hindi pa kayo handang maging independent, humiwalay sa inyong mga magulang emotionally, physically, and eventually financially, palagi ko mahirapan kayong bumuo ng isang relasyon na talagang magiging maayos kayo sa isang babae. Kasi ang proseso, di ba? You receive the partner, you leave your parents, you cleave with your partner, and then you weave your life together. Yung apat na yun, receive, live, cleave, and weave. So yung proseso na yun, pag hindi mo nadaanan yun, ang hirap kasi bakit? Ang hirap ng dalawang reyna sa bahay. Ang hirap ng dalawang hari sa bahay. Kaya bagamat tayo mga Pinoy, di ba? Yung parang we're so close family knitted. Nasa isang bahay lahat ng pamilya. Ang laking implication yun. Malaking implication. Bakit? Hindi kayo makapagtayo ng sarili nyong style of parenting. Kahit yung mga anak ninyo, hindi nyo madisiplina ayon sa kagustuhan ninyo. Kasi nga, you never left. Kaya importante yung physical living. Sa ating Pinoy, honestly, mahirap yan kasi iba mahirap daw. Pero kaya kailangan nga importante, like ko sinasabi,
yung intensyon ng kasal at ng pag-aasawa dapat alam nyo. Kaya seek premarital counseling. At the same time, ihanda ang sariling humiwalay. Hindi hiwalay na hindi nyo sila papansinin. Pero ayun ang intensyon. Kasi nagawa na ng parents niyo ang role nila sa inyo. Kayo naman ang gumawa sa inyong mga anak. That's really the design. Wow. Ayan. Praise God. Ako, Pastor Ernel, siguro let's go to our final question, no? Kasi it's already 10:47. At ito, medyo mabigat itong tanong Mabigat na konti. Medyo madilim itong tanong na to. Sige, go ahead, Pastor Ernel. Well, kanina binabagit natin Pastor Ronald na sa love life dapat mayroong maturity, walang immaturity. Kasi mabigat itong tanong, mahalaga po ba ang virginity at anong masasabi sa sex bilang patunay na pagmamahal? Naalala ko ako'y bata pa, ang turo sa amin sa church ay dapat long friendship, short engagement bago marriage. Para maiwasan po yung premarital sex. Ano po ang sagot po natin dito, Pas? Yeah. Well, tayo naniniwala na define natin muna ang virginity. Kasi usually, define lang ang virginity physically. Yung presence ng hymen sa genitalia ng babae. Pero we would define virginity not only physical but also emotional, spiritual, social. I mean, I hope you understand that. I agree. Na kahit, kasi may mga tao, it has become the standard na kapag na-break na yung hymen mo, you're no longer a virgin. Pero intellectually, they're so lustful. So kailangan sanctified ka through and through. Kaya sabi ni Paul, 'di ba, sa mga taga-Thessalonica, May the Lord find your body, soul, and spirit sanctified. 1 Thessalonians chapter 4 'yon, At ang sabi pa niya na flee sexual immorality. Honestly, we define virginity as refraining from sexual activity before marriage. So palagay ko ayun na mas simpleng paliwanag doon, Yes. Hindi yung di-define mo ko kasi ang hymen can be broken in different activities. Totoo 'yun when you are an athlete. So kahit ang isang babae walang sexual activity, she can break her hymen in many ways. So ang punto ito, ang susundan natin yung prinsipyo ng Biblia. We flee sexual immorality and the essence of marriage is oneness. At itong punto, when you have your sexual activity before marriage and after marriage, as in the case of adultery, you're breaking the essence of marriage. Yes, That is it attachment and oneness. I agree. Pero ito rin naman gusto ko sabihin, just in case na ikaw ay you lost your so-called yung virginity, you had sex before marriage. Meron ng 1 John 1:9. Mahabagin naman ng Panginoon. That's it. Wow. That's not the chiefest of all sins. Kaya ang bayan ng Israel, 'di ba? I mean, the prophet Hosea scenario. Ilang beses siyang pinagtaksilan, 'di ba? Pero tinanggap pa rin siya ng Diyos. So that's the hope we offer. Aside from yung weakness ng sexuality natin, may pag-asa sa Panginoon. You can start anew sa Panginoon. Wow. Ayan. Naku mga lightmates, siksik na siksik talaga itong ating talakayan ngayong araw na ito. Marami pa sana tayong gustong i-entertain no questions pero kulang na tayo sa oras. Siguro pas bago tayo magtapos, no? What's next for Pastor Ronald Molisa? Yung mga libro na susunod pang susulatin at kung meron tayong mga events, maaari nating imbitahan yung ating pong mga lightmates. Go ahead, Pas. Thank you, Ate Sarah at Pastor Arnel. Well, good news. After 3 years, I would release my new book. That would be soon to be released, perhaps July, meron na. And it would be launched on September sa Manila International Book Fair. Ang topic niya ay mental health. And the tentative title is The Struggle is Real, Pag-asa para sa mga mental health survivors. So in that, I discuss depression and suicide, anxiety disorder, trauma, addiction, burnout, and what have you. So sana makatulong yung libro sa marami, lalong humaharap sa mental health issues ngayon. And then come February 24, this Saturday, nando po kami sa Royal Ambassadors International Ministries Church sa Malolos. Magsama-sama po tayo for our Labstra Convergence sa Bulacan, sa Malolos. So may walk-in registration po. Pwede po kayo. And like our Labstra Movement Facebook page. So nando po yung mga detalye. Ayan, ako. Mga lightmates, once again, Pastor Ronald Molisa, round of applause, Maraming salamat guys. sa mag-imbita. Thank you so much, Pastor Ronald, sa inyo pong pagpapaunlak na makasama kayo ngayong araw na ito. My pleasure. At sa susunod pa po, muli po namin kayong maimbitahan. Sa ulitin. Thank you so much, Pastor Salamat Ronald. po. God Thank you bless so you much, po. Paz. Thank you po.
God bless. Ayan, mga Wow. lightmates. Nakasama nga natin si Pastor Grabe. Ronald. Grabe, no? Parang sasabog yung brain cells ko. Ang dami kong natutunan sa kanya. At talaga na-excite ako dun sa next na Oo. libro niya na paparating. Very Parang gusto ko timely. maging estudyante ni Pastor Ronald. Papadisciple Oo, nga ako ng 3 months. Totoo. Kasi meron siya mga live Every night. Dati may mga live siya. Kaya lang sabi niya kanina nga na busy lang siya, no? Kasi may mga event siya ngayong February. Pero abangan mo, Pas. May mga live yan si Pastor Ronald. Sige, Guys, you can like his page, Ronald Mulmisa, no? May page po siya. At yung Love Struck Movement nga na FB page nila, guys. So, i-search po ninyo at like, share na, and subscribe, no? Pas, no? Siguro bago tayo magtapos, konting takeaways, o konting let's wrap things up, mga gustong bitawan na huling pananalita patungkol po sa ating talakayan ngayong araw na ito. Well, punong-puno tayo sa umagang ito, no, na talagang naunawaan natin ng pagpasok sa tinatawag na relationship ay maraming preparasyon na dapat paghandaan. Not just only physically but emotionally, siyempre spiritually given na yan. At sa mga paliwanag ni Pastor Ronald ay talagang nabigyan tayo ng talagang malalim. Kumbaga sa talagang libro na yung gawa ka na kaya ng libro na rin, Pastor Ma'am Sara, talagang Grabe. well, anyway, Grabe we're so talaga. thankful in the life of Pastor Ronald at nakakatuwa. Sana hindi ko siya masyadong kakilala at naging curious ako ngayon para bilhin yung kanyang mga libro kasi ginagamit din tayo ng Panginoon sa mga kabataan. At kahapon guest speaker tayo sa Couples Night ng JAL, IMUS, no, na talagang 200 couples ang kaharap natin. Wow. Kaya katulad ng sinabi ni Pastor Ronald, dapat sa pastor hindi tumitigil na mag-aral, magpa-disciple, Totoo yan. magpaturo para patuloy na ang buhay natin ay maging pagpapala. Sa mga tagapakinig naman, na mga kabataan at kikibit yung professional, talagang ito ay karapatan yung umibig. Pero sa pag-ibig at pagmamahal, may mga prosesong dapat daanan. No, hindi basta may emotion lang. Dapat kasama ang utak, ang isip, lalo na ang salita ng Diyos. Nako mga lightmates, thank you so much, Pastor Nel. Sa mga lightmates natin na nakasama natin ngayon, and of course kay Pastor Ronald Mulmisa. Bago po tayo magtapos, hayaan po ibahagi ko sa inyo ating God's Word for the day found in Ephesians 5 verses 22 to 33. Marami-rami to. Mahaba-haba to mga lightmates. Pakinggan po natin. Wives, submit to your own husbands as Amen. the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. O para naman sa mga asawang lalaki, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that the might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives. Ayan ha, should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Praise God. So mga lightmates, dalangin po namin marami po kayong natutunan at napagpala kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Pastor Ernel, maaari po nating pag-pray ng ating mga lightmates. Amen. Pero ang haba ng binasa mo, parang Bible study. Oo nga, parang prayer na eh. Hindi ko na Anyway. kaya naman tayo ni Jomar. Shoutout sa Jomar!
Well, anyway, let's pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, and by the power of the Holy Spirit, thank you so much sapagkat lagi niyo kami sinasamahan, sapagkat ikaw nagsabi na sa madalawa tatlo nakakatipon dahil sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. Though we gather virtually and through live TV radio, but I believe you're not limited by distance and even space and even time. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Ronald Molmiza, the author of Lovestruck. Nagpapasalamat naman kami sapagkat ang bawat pastor ay may kanya-kanyang porte at salamat sapagkat ang kanyang passion ay para abutin ng mga KKBit young professional, lalo tigit sa kanyang mga libro na kung saan ay nagiging pagpapala na hindi lang sa kanyang church kundi sa body of Christ. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Ronald. Dalangin po namin mas dumami pa siya at ang kanyang nalalaman ay kanyang i-download sa lahat, maging sa mga kapastoran, nang sa gayon lahat ay makatulong sapagkat ito po ang laging problema ng maraming kabataan at ng maging ng mga young professional. Salamat sa mga godly wisdom na aming napag-usapan. Ito po itulot nyo na aming maisakatuparan at may-apply po namin sa bawat aspeto ng aming buhay. Kami naman po, Panginoon, ay huwag po maging biktima. Ang pag-ibig ay karapatan. Ngunit kapag ito'y gagawin ng walang guidance at lalo't higit malayo sa tinatawag na kalooban ng Diyos at puro emosyon lang, ay nauuwi lang din sa kapahamakan. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming i-guide, i-lead, magkaroon ng self-discipline like that we talked about a while ago. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming hayaan na marunong matuto, marunong makinig, marunong magpaturo, sapagkat ang taong nakikinig ay siyang pinagpapala, sapagkat nagkakaroon siya ng tinatawag na magandang kinabukasan because they begin to really obey what is your will. Lord, I pray that you bless every listeners and watchers, most especially sa mga bracket ng KKB at young professionals, sapagkat sila po yung madalas na nagkakaroon ng problema sa gantong aspeto. Kaya dalangin po namin, salamat sa araw na ito at tunay nga po ang aming programa ay patuloy na nagiging pagpapalat na abot ang maraming mga kaibigan sapagkat yan naman ang aming objective, Lord. Salamat, Panginoon. Kaya naman sa namin pinagkakatulad ng bagay. Ito pong aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And good morning, everyone. Praise God. Amen. Ako maraming salamat, Pastor Nel. And of course, kay Pastor Ronald Molmiza. Yes. Guys, yung mga books niya, go ahead na. Buti ka pa. Hanapin ko yan. Magkano per piece niya na? Secret. PM ko sa'yo. Alright. So, mga lightmates, once again, thank you so much po sa inyo pong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw nito. Magkita-kita po muli tayo para po sa ating panibagong talakayan. Same time, same place. Pas? Amen. Maraming salamat once again, Pastor Ronald Molmiza, at maging sa lahat ng ating mga lightmates sa walang sawa na patuloy na po sumusubaybay sa ating programa. Hanggang sa muli, kami po inyong samahan dito po sa Live TV Radio, Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. At kami po inyong mga kaibigan at sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva na nagpasimula ng Straight from the Word. Ito po inyong lingkod, Pastor Arnel Resurrection na taga Jel San Pedro Laguna. God bless you and good day. At muli ako po ang lingkod, Sara Lagsak Arsenio, na nag-iwan sa inyo ng isang pagpalang araw na puno ng pag-asa. Nag-uumapaw ng grasya at sisik na kaalaman. Sama-sama tayo! Dito lang yan sa Straight from the Word. God bless you all. See you tomorrow. Bye! Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio.